Pilipinas. So, bago magsiupo ang lahat, nais ko ayusin ninyo ang inyong upuan at pulutin kung may mga basurahan ganito at maaari na kayong magsiupo. Bago ang lahat, ang mga pala si Binibining Sandra Esarego ang magiging guro nyo sa araw na ito. Ngayon, handa na ba ang lahat para sa panibagong talakayan? Opo! Narito ang ating layunin na nais natin matamo sa araw na ito. Maaari bang basahin ng sabay-sabay? Natutukoy ang iba't ibang uri ng pangungusap ayon sa gamit. Napapahalagaan ang gamit ng iba't ibang uri ng pangungusap sa pakikipagtalastasan. Nakabubuo ng sariling pangungusap gamit ang iba't ibang uri ng pangungusap. Bago tayo dumako sa forma na talakayan ay may inihanda akong pag-uusap dito kung saan huhulaan nyo kung ito ba ay pasalaysay, patanong, pakiusap o pangutos o padagdag. Ngunit bago yan ay may bola ako dito kung saan ipapasa ito habang kinakanta ang lero-lero. Stop! At kapag sinabi kong stop, at kung sino man ang huling nakakakawag ng bola ay siya ang tumayo upang sagutin ang ipinapakita kong pag-uusap. Maliwanag ba? Okay, narito ang bola. Ngunit, antayin nyo lamang. So, dahil ipapaskil ko muna ang pag-uusap. Okay, handa na ba ang lahat? Okay, 3, 2, 1, go! Merong sinta, buko ng papaya, Stop! Hindi maaari ka bang tumayo at basahin ang sunang pangungusap? Pinalitan nila ang mga bagong halaman ang pinunggol ng puno sa kagubatan. Ito po mga mahal ang salaysay. Sa tingin niyo, tama ba ang kanyang sagot? Opo! Tama, ito ay pasalaysay kung saan nagsasalaysay sila. Okay, sunod naman. Saan na yung bola? Ipapasa na. Stop! Binibinig siya, maaari ka bang tumayo? Sino ang pinakamatalik mong kaibigan? Matanong. Sa tingin niyo, tama ba ang sagot ni Binibining? Okay, ito po ay patanong. Yes, Binibini, maaari ka bang tumayo sapagkat ikaw ay tumatawa. Basahin mo ang tatlong pag-uusap. Pagkikuha naman ang mga gamit ko sa akin sa Ano ba ang sagot? pakiusap. Tama, ito ay pakiusap kung saan inuutusan niya ng kunin ang kanyang gamit sa sasakyan. Binibining Maulida, maaari mo bang basahin ang ikaapat na pag-uusap? Ala, akala ko bukas pa ang ating pagsusulit, kaya hindi ako nag-alala. Ano ang iyong sagot? May madamdam. Okay, bakit mo nasabing ito ay padagdag? Sapagkat ito ay nagdadala ng kanyang emosyon. Okay, tama, Binibini. Bigyan natin sila ng tatlong bagsak. Ngayon, alam ko may idea na kayo kung ano ang magiging paksa natin sa araw na ito. Yes, Binibini? Ano ang paksa natin sa araw na ito? Ang paksa natin po sa araw na ito ay uri ng pangungusap ayon sa gamit. Okay, ngayon, sa tatalakayin natin sa araw na ito ay tungkol sa
sumuklas ng inyong gawain? Bibigyan ko lamang kayo ng 5 minuto at pagkatapos ay ipaskil ito sa pizarra. Maaari nang ipaskil ang inyong gawain sa pizarra at pipiliin na ang isang representative para paliwanag ito sa harapan. Mauna ang unang pangkat. Salaysay, malaki ang kulay na inani sa aming kapatulan. Tuwid dahil sa matabang lupa nito. Mapapansin natin sinasalaysay niya lamang ito na malaki ang kulay na inani nila sa kulay nila. Patanong, anong kulay ang pinakapaborito mong ka? Kung mapapansin natin ay nagtatanong lamang siya. Pakiusap or pautos, magsibak ka ng tao. Dito naman ay inuusan or ang baril. Pinapakiusapan niya na magsibak ng tao. Magandang, wow, ang ganda ng gamit mo. Dito parang magbibigay siya ng desisyon kung paano niya pinapahal ng mga bata. Maraming salamat, Binibini. Bigyan natin siya ng 3 paksa. Binibini, bakit po tayo busy sa unahan? Para sa ibalang pangkat po. Sa salaysay, siya sa Rizal ang pambansang bayani ng Pilipinas. Patanong, Ana, ano ang password wifi nyo? Pakiusap or pautos? 1. Kunin mo ba ang bag ko sa kwarto? At padamdam, may bagong coffee shop na pala sa Tetuan. Maraming salamat, Binibini. Ngayon, bigyan natin siya ng 3 paksa. Natin kung ano nga ba ang ibig sabihin ng mga pasalaysay, patanong, pakiusap o pautos, at ang padagdag. So, ang pasalaysay, ito ay nagpapahayag o nagsasalaysay o maaari din nagbibigay ito ng impormasyon kung saan ito ay nagtatapos sa pantas na tuldok. So, halimbawa na lamang dito, malaki ang gulay na inani sa aming bukirin dahil sa matabang lupa. Dito sa pasalaysay, nagsasalaysay tayo, nagbibigay ng impormasyon. At kung saan ginagamitan din ito ng tuldok sa huling pag-uusap. Maliwanag ba? Okay, dito naman sa patanong, ito ay pangungusap na nagtatanong o naghihingi ng kasagutan. Ganito ang halimbawa, ano ang gulay ang pinakapaborito mong kainin? Kung makikita natin, ginagamitan ito ng takdang pananong kung saan takdang pananong o question mark sa huling pag-uusap. Maliwanag po ba? Okay, dito naman sa pakiusap o pautos, ito ay nag-uutos o nakikiusap kung saan pareho ang kanilang gamit, ngunit ang pag-uusap na pakiusap ay mas maganda, ay mas magalang na paraan. So, narito ang kanyang halimbawa, magsibag ka ng kahoy. So, dito sa pakiusap, nag-uutos siya, nakikiusap. At ginagamitan din ito ng tuldok sa huling pag-usap. At ang panghuli naman ay padagdag. Ito ay nagpapahayag ng matinding damdamin gaya ng tuwa, galit, gulat, o paghanga. So, narito ang halimbawa niya. Halimbawa, wow, ang ganda ng damit mo. Kung makikita natin, ginagamitan siya ng takdang padamdam. Takdang padamdam. Maaari din ito sa unahan na pang-usap o sa hulihan. So, maliwanag ko ba ang ating talakayan? Opo! Okay. Ngayon, may katanungan ba kayo tungkol dito? Kung ganon, susubukan ko ang inyong kaalaman tungkol sa ating talakayan. Binibini, maaari mo bang basahin ang unang katanungan? Ano ang pagkakaiba ng pasalaysay, patanong, pakiusap o pautos, malagkat, malagdag? Maaari mo bang lakasan ang iyong boses para marinig sa likuran? Ang pagkakaiba ko ay
salamat Pilipinas. Bigyan natin siya ng 3 bagsak. So, tama po ang sagot ni Pilipini kung saan ang pasalaysay ito ay nagsasalaysay tayo at ginagamitan ito ng tuldok sa huling pag-usap. Habang ang patanong naman, ito ay ginagamitan ng tandang pananong o question mark sa dulo ng pag-usap. Ang pakiusap naman, kung saan ito ay nakikiusap tayo o nag-uutos tayo. At ginagamitan din ito ng huling tuldok sa pag-usap. At ang panghuli ay ang padamdam, kung saan ang ginagamitan ito ng takdang padamdam sa dulo. Okay, para sa ikalawang katanungan naman, Ginoong Valdez, maaari mo bang basahin? Bakit mahalaga ang uri ng pangungusap ayon sa gamit? Ito ay mahalaga dahil nagpapalinog ito ng layunin ng mensahe at nagpapabuti ng komunikasyon. Okay, maraming salamat, Ginoong. Sa tingin niyo, tama ba ang sagot ni Ginoong? Opo! Okay, maraming salamat. Ito ay tama dahil ang pangungusap ayon sa gamit, ito ay mahalaga dahil nagbibigay ito ng linaw para sa ating pagkikipagkomunikasyon sa ating nakakasalamuha o nakakausap. So, maliwanag po ba? Opo! Ngayon ay may gawain akong ibibigay sa inyo kung saan ito ay pagkawat at gawain. Ito ang magsisilbing pagkakuna at ito naman ay dalawang pagkat. Narito ang ating panuto. Basahin nga ng sabay-sabay. Panuto, gumawa ang bawat grupo ng konsepman at pagkakapos bigay ang pagkaibahan ng pasalaysay, patanong at bigay ang pagkamatulad nito. Narito ang ating pamantayan. Basahin nga ng sabay-sabay. Nilalaman, 10%, organisasyon, 5%, kalinawan, 10%, kabuuan, puntos, 25%. Ngayon, tapos natin ang minuto. Maaari nyo nang ipaskira sa pinsaran ninyong gawain. Sa unang pagkat, sino ba ang maaaring matawag? Representative. Pasalaysay, ginagamitan ng tuldok sa huling pag-usap. Halimbawa na naman ito ay ganito. Maaari pa ba tayo magsitahimik? Patanong, ginagamitan ng takdang pananong, halimbawa na naman ito ay ganito. At pakiusap o pautos, ginagamitan din ng tuldok sa huling pag-usap. Halimbawa ay ganito. At padamdam, ginagamitan din ng takdang padamdam. Halimbawa na naman ay ganito. Okay, maraming salamat, Pilipini. Bigyan natin siya ng 3 bagsak. Para sa ikalawang grupo naman, Sino po? Ginoong. Okay. Pasalaysay, ito ay nagsasalaysay. Nagtatanong o nag-iingay. Nakikiusap o nag-uutos tayo. Kadamdam, nagpapahayag na natindig. Maraming salamat, Ginoong. So ngayon, ang ating iwawasto ang inyong mga ginawa. Okay, para sa unang grupo, sa padamdam, ginagamitan ito ng tagdang padamdam sa halimbawa na lamang ganito. Okay, tama. Sa pasalaysay naman, ginagamitan ng tuldok sa huling pag-uusap. Tama. At sa pakiusap o pautos, ginagamitan ito ng tuldok sa huling pag-uusap. Tama. At ang patanong
bukas kayo. Maraming salamat unang grupo. Sa tingin niyo, ano ang pinapakita ng ikalawang grupo? Yes, Binibini? Pada. Okay, tama ito ay